total share. So sa makatuwid, ang investment capital ng BMPI ay pumapalo po ng 300 million ang investment ng BMPI. So this is based on the general information sheet na dineclare po ng MCGI sa Security and Exchange Commission. So kung sasabihin nila hindi totoo 'yan, ano lang 'yan, nasa kanila na po 'yon, ano. Pero ang sa atin lang, binabasa natin kung ano yung dineclare nila. Na legally bind sila doon. So, ang interpretation diyan ng mga authority, yun yung totoo. 'Di ba? Kung nagsanungaling kayo diyan, kasalanan niyo na 'yon, 'di ba? So, yun yung declaration ninyo diyan sa company ninyo. So, merong 300 million na currently investment ang BMPI po mga kapatid, o mga katupat, mga kalobo. Kaya nga yung sinasabi natin, noon pa, kung napapansin niyo sa mga podcast natin, napapahapyawan ko, no? Yung MCGI per se, hindi yung mayaman yung MCGI. Mahirap lang talaga na samahan. Walang pera ang MCGI, na savings or investment, wala eh. Kasi bakit? Ang pera ho, nasaan? Wala sa MCGI, nasa BMPI. Huwag muna nating, interpret na kung saan nila ginamit, etc. But let's base on the on the spiritual side, no? Ng basihan ng MCGI. Kagaya ng pinili natin kanina ulit, Broccoli, di ba? Yung about sa sinabi ni Fred Eli na inaatake niya yung mga naglo-loan. Inaatake niya yung mga nag-iipon ng kayamanan. Hindi ba ito it's a blatant na pamumusong, 'di ba, sa stand ng kanilang pananampalataya na dinidemonize mo na yung mga members is na mag-loan, mag-ipon ng kayamanan, where in fact mismo kayo ang lalaki ng loan nyo, billion pa. 'Di ba, no, Ansat? Tama ba? Oo. Tsaka ito lang po para lang po kasi may mga nagtatanong din, Adel, no? Yung itong DMPI, hindi siya related sa MCGI, I mean sa yung mga building na pinapagawa ng MCGI, kasi nagtatanong sila building, ano yung pinagawa, bakit nag-loan, sinabi nila din is construction of new building. Hindi po kasama yung building na hospital dito. Kasi ito ay private company, ang building na ina-assume namin for now na pinagawa ay UNTB, which is for the private company benefiting yung mga shareholders na pinaka main IC sa pinakita kanina ay yung alam niyo na kung sino. Nakalagay naman sa document. So ito ay private company, wala po tong relation yung building na pinagawa niya dito sa hospital. Mahirap ito kasi sila mismo nag-file nito eh. Wala naman tayong kino-conclude dito, binabasa lang naman natin. So, yun. Go back uh, to the general information sheet na binabasa natin. Ito nga, yung mga stockholders, no? Kung magkano ba yung shares nila, declaration shares nila yan sa company ng BMPI. So, ayan, si Daniel Rason, ang kanyang shares ay 175 million, no? So, meron siyang 58.33% shares, no? Ng total, no? 58, almost 59% noong shares ng company. So, ang investment niya, pumapalo po ng 175 million. Declaration, ano? Pangalawa, si Sirot Soriano ay merong 45 million, na shares or roughly 15%, no? Ng total shares, no? Nung company. Sumunod si Danilo Navales, Bardani, ba? Meron naman siyang 14.5 million or 4.83% ng shares diyan sa BMPI company. Pera pala si Brad Dani, ha. Shout out, Dani. Oh. So Vicente, si Brad Vic, meron naman siyang 27 million or 9%, no, ng total shares, no, ng company. Well, ito si Brad Vic, for the information ng mga bagong lurker dito or bagong lublob sa MCGI, ay si Brad Vic po ay siya yung madalas na
hihingian po ng tulong ni Brad Ellie nung around late 90s, early 2000, ano, ng mga nauutangan sa madalit sabi. Mayaman po sila kasi yung kapatid na Chinese na yan. Alam ko may manufacturing ano yata yun, bro. Kilala mo yun, di ba, Brox? Kilala ko. Oo, si Brad Vick, di ba? Oo, so, malaki ang business niyan eh. At nauutangan ni Brad Ellie yan madalas. So, kaya hindi katakataka kung sakaling totoo man ito, most likely kaya niyang, ano yan, paluwalan talaga yan. Next, si Emilio Magdaroob o si Brad Mel. Meron din siyang 14.5 or 4.83% ng shares. And si Fredelino Tujo, 12 million naman o 4%. And lastly, si Arlene, ano? Si Kachokaran ay may 12 million or 4%, no? Total share. So sa makatulid, ang investment capital ng BMPI ay pumapalo po ng 300 million, ano, ang investment ng BMPI. So this is based on the general information sheet na dineclare po ng MCGI sa Security and Exchange Commission. So, kung sasabihin nila hindi totoo 'yan, ano lang 'yan, nasa kanila na po 'yon, ano. Pero sa atin lang, binabasa natin kung ano yung dineclare nila. Na legally bind sila doon. So, ang interpretation diyan ng mga authority, yun yung totoo. 'Di ba? Kung nagsanungaling kayo diyan, kasalanan niyo na 'yon, 'di ba? So, yun yung declaration ninyo diyan sa company ninyo. So merong 300 million na currently investment ang BMPI po, mga kapatid, o mga katupat, mga kalobo. Kaya nga yung sinasabi natin, ano, noon pa, kung napapansin niyo sa mga podcast natin, napapahapyawan ko, no, yung MCGI per se, hindi yung mayaman yung MCGI. Mahirap lang talaga na samahan. Walang pera ang MCGI. No? Na savings or investment, wala eh. Kasi bakit? Ang pera ho, nasaan? Wala sa MCGI, nasa BMPI. Magpakita sila ng declaration na mayroong 300 billion declaration investment ang MCGI. Wala, I don't know kung meron, no? Pero wala, as of na wala tayong nakikita. Ang meron tayo nakikita, yung company na BMPI na yan. So ngayon, sinasabi nila, ang kanilang PR dyan ay, yung BNP ay para ika po yan sa gawain. Lahat po ng kinikita po dyan napupunta sa gawain. Aba, lahat po ng collection po na napupunta ng ginagawa po ng BNPI ay para po sa gawain, mga kapatid. Diba? Yun ang sinasabi nila, di ba? So, then let's check and scrutinize yung kanilang declarations, di ba? Actually, isasama rin na lang natin, Broccoli, para hindi mahaba, no? Kasi ang dami kasi nitong details na to, totoo lang. Pero, pina-assess ko na rin to sa mga ano, no, mga licensed auditor, Broccoli. At hindi lang basta pagkaraniwang licensed auditor, talagang itatrabaho sa gobyerno. Marami silang nakitang mga discrepancies at saka questionable nga ng mga declarations dito. So, ito, nakalagay dito, loans payable account. This account consists of loan from Liga Kooperatiba ng Bayan sa Pagpapaunlad Incorporated with a diminishing interest rate of 14% per annum payable in 7 years. This loan was used for the construction of a new building. So, 2021, 1.61 billion. Tapos, nag-increase siya ng 2022 ng 1.2 billion. No? So, ito, no, makikita nyo dito kung gaano kalaki, no? Yung potential talaga ng company itself, no? This is based on the documents, no. Doon na tayo sa mamaya na natin pag-usapan yung ibang mga interpretations or ibang mga naiisip nyo na we're talking about doon sa kanilang dineclare, no.
So, ang nakikita natin, nag-loan sila. As per assessment, based on their declaration. So lumalabas nag-loan ang BNPI sa Liga Kooperatiba ng Bayan sa pagpapaunlad incorporated ng around 1.2 billion, no? So ang purpose nito, ang nababayaran nila in 7 years um sa Ligas, 1.2 billion na ang purpose is for the construction daw ng new building. All right? So, yan yung isa sa mga masasabi natin hindi alam no ng marami members ng MCGI. So, the point is considering the fact na sinasabi nga nila is ang BMPI o yung mga businesses ni Kuya, ni Best ay para sa gawain. So, meron palang ganun na nag-loan ang kumpanya ni KDR ng BMPI ng 1.2 billion o 1 billion. Pero sabihin na lang natin 1 billion. Eh, wag muna nating ano no, interpret na kung saan nila ginamit, etc. But let's base on the on the spiritual side no ng basihan ng MCGI. Kagaya ng pinili natin kanina ulit, Broccoli, di ba? Yung about sa sinabi ni Fred Eli na inaatake niya yung mga naglo-loan. Inaatake niya yung mga nag-iipon ng kayamanan. Hindi ba ito it's a blatant na pamumusong 'di ba sa stand ng kanilang pananampalataya na dinidemonize mo na yung mga members is na mag-loan, mag-ipon ng kayamanan where in fact mismo kayo ang lalaki ng loan nyo, billion pa. 'Di ba no Ansat? Tama ba? Oo. Tsaka ito lang po para lang po kasi may mga nagtatanong din, Adel, no? Yung itong DMPI, hindi siya related sa MCGI, I mean sa yung mga building na pinapagawa ng MCGI, kasi nagtatanong sila building, ano yung pinagawa, bakit nag-loan, sinabi nila din is construction of new building. Hindi po kasama yung building na hospital dito. Kasi ito ay private company, ang building na ina-assume namin for now na pinagawa ay UNTB, which is for the private company benefiting yung mga shareholders na pinaka main IC sa pinakita kanina ay yung alam niyo na kung sino. Nakalagay naman sa document. So ito ay private company, wala po tong relation yung building na pinagawa niya dito sa hospital.